upang ipagpatuloy ang part 2 ng iba pang katanungan ng ating mga barkada. At sigurado akong madadagdagan na naman ang ating kaalaman. At sa aming mga magulang, samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito dahil may mapupulot din po kayong karunungan. Kaya mag-umpisa na tayo ha. O Awi, nasan ka na ba? Oo, kanina pa ako dito. Anyway, ako nga pala si Awi, ang maghahanap ng batang may katanungan. At syempre, walang ibang sasagot kundi ang Biblia. Kaya dyan, wait ka na lang dyan. Tara, samahan niyo na ako. Tara, puntahan na natin. Baka mainip pa sila. Ano pangalan mo? Rachel. Bilang ikaw ay isang bata, ano ang gusto mong tanong na sasagutin ng Biblia? Ano ba ang kahulugan ng panalangin? Oo nga naman. No, isang linggo pa natin yan na pinag-aaralan na. Dapat alam natin ang kahulugan ng panalangin. Ikaw dyan, alam mo ba? Ang ganda ng tanong niya, Awi. Dapat alam natin ang kahulugan ng pananalangin. Kaya alamin natin sa Biblia kung ano ang sagot sa tanong niya. Sabi sa Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yun pala ang kahulugan ng pananalangin, may pagdaing, pagpasalamat at paghiling sa Diyos. Kaya pag mananalangin tayo, sabihin natin sa Diyos kung ano ang nasa puso natin. Tapos, magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng biyayang binigay niya sa atin, kasama ang paghiling. Yan ang sagot ng Biblia sa tanong niya. Naintindihan niyo na ba? Oo dyan. Yung pala ang kahulugan ng panalangin. Teka, ito pa ang isang barkada kids natin ang magtatanong. Tara, lapitan natin. Ano ang pangalan mo? Dinan, ano ba ang hihilingin natin sa Diyos pagka mananalangin? Palagay ko dyan, meron siyang gustong hilingin kaya niya tinanong to. Pero gusto ko rin malaman kung ano ang sagot. Ano nga kaya ang hihilingin natin pag mananalangin tayo? Gusto niyo bang malaman? Ako rin eh. Kaya pakinggan natin ang sabi ng Biblia sa unang Juan 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Ganun pala yun. Paghihiling pala tayo sa Diyos, dapat kasang-ayon sa kalooban niya. Ay dyan, ma-interrupt lang kita ha. Ano ba ang ibig sabihin ng kasang-ayon ng kalooban ng Diyos? Ang ibig sabihin nun, yung hindi kontra o hindi laban sa kalooban ng Diyos. Hindi pala lahat ng gusto nating hilingin ay mangyayari. Kasi meron humihiling sa Diyos. Pero alam niyo ba kung ano hinihiling nila? Ito sabi sa Santiago 4:3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayuan. Ang hinihingi o hinihiling ng iba ay masamang bagay, kaya hindi ibinigay ng Diyos. Halimbawa, hiniling nila na mapahamak ang kapwa nila. Di ba masama yun? Kaya hindi yun ibinigay ng Diyos. Lalo na kung hinihiling natin ay ikapapahamak natin. Pero pag naman nakita ng Diyos na mapapabuti tayo, bakit naman di niya mabibigay yon? Di ba? Gets mo ba, Awi? Meron pa ba tayong magtatanong? Ganun pala kalawak yun dyan. Di ko mo pala naisip natin pwede na nating hilingin sa Diyos. Ito kaya isang barkada kids natin. Ano naman kaya ang tanong niya? Tara, lapitan natin. Ano pangalan mo? Anilet. Bilang ikaw isang bata, ano ang gusto mong tanong ayon sa Biblia? Ilang beses ba dapat mag-pray? Oo nga dyan. Ilang beses nga ba dapat mag-pray? Ilang beses nga ba mas maganda, Awi? Tanungin natin ang Biblia.
At yan ang sabi sa unang Tesalonica 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. Dapat pala mga kids, manalangin tayo ng walang patid eh. Ibig bang sabihin nun, wala na tayong ibang gagawin kundi manalangin? Hindi ganun, Awi. Ito ang sabi ng Biblia tungkol dyan sa awit 55:17. Sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Sabi ng Biblia, manalangin tayo sa hapon, umaga at tanghaling tapat. Ibig sabihin, bago tayo matulog, mag-pray tayo. Pagkagising sa umaga, ganun din. Tapos, bago kumain, mag-pray din tayo. O kaya, pagpasok sa school. O kung may pupuntahan tayo, mag-pray tayo. Lalabas, walang patid ang pananalangin natin. At yun naman ang gusto ng Diyos. Dahil nakakausap niya ang mga kids na kagaya natin. Oh, ano Awi? Naintindihan niyo na ba? Kung ano ang ibig sabihin nun? Kayo din mga friends, mag-pray kayo ha? Dahil isa yon sa dapat nating gawin habang kids tayo. Okay ba yon? Paano yan Awi? Bye-bye time na naman. Magpaalam ka na sa ating mga friends. Napakaganda ng pinag-aralan natin ngayon at ang dami kong natutunan. Sana kayo rin, kaya hanggang sa susunod, samahan niyo uli kami sa pag-aaral na ito. Ako si Awi. At ako naman si Jan. Dito lang sa Itanong mo sa Bata, Biblia ang sasagot. Paalam!